Pinagmamalaki naman ng gobyerno ang pagbibigay relokasyon sa halos 40,000 pamilyang nakatira dati sa mga danger zone. Ang problema po tila delikado rin sa ilang nilipatang pabahay. Saksi si Ruth Cabal. Inalis nga ang ilang residente sa mga estero dahil delikado lalo na kung tag-ulan. Pero hetong sinapit ng ilang inilipat sa pabahay ng gobyerno sa Rodriguez o dating Montalban sa Rizal. Dahil nasa tabi rin ng isang daluyan ng tubig, bahagi ng kanilang bakura ng tinangay nito matapos masira ang isang riprap. Dinatnan kong nasa relocation unit pa rin niya si Aling Amalia, na inalis sa dati nilang bahay malapit sa Manggahan River sa Quezon City. Tuwang-tuwa pa raw sila noon, pero pagdating dito, sa tabing creek din pala sila titira. Lalo na pasama yung pagpunta namin sa Montalban, ilog pa rin ang babagsakan. Wala na nga mga trabaho mga tao rito. Paliwanag ng National Housing Authority, may clearance mula DENR ang pagtatayo ng bahay na may 3 metro mula sa creek. Sa sobra sigurong volume ng ulan natin dito, coming from the mountains, talagang biglaan nagpa-flash flood. Yung guidance din sa atin, as much as possible, in city talaga. Kasi unang-una nga, para hindi naman sila malayo sa pinagtatrabaho nila. Bago niyan ay binaha naman ng hanggang bubong ang Kasiglahan Village na isa ring pabahay ng gobyerno sa Rodriguez pa rin. Sa pabahay namang ito sa San Jose del Monte, Bulacan, nagkabitak muna nitong Huwebes ang mga bahay na ito. At nang balikan ng GMA News itong Biyernes, wala na sila matapos tuluyang bumagsak sa isa ring katabing creek matapos gumuho ang kalapit na riprap. Gayunman tuloy ang relocation project ng gobyerno. Prioridad ang in-city relocation o paglilipat sa mismong lugar kung saan aalisin ang mga informal settler kung may available na lupa doon. Ayon sa National Housing Authority, sa ilalim ng Administrasyong Aquino, aabot na sa halos 40,000 pamilya na nakatira noon sa mga estero, landslide-prone area at iba pang danger zone ang nailipat na raw nila sa mas ligtas at mas maayos na relocation sites. Pero sabi ng ilang people's organizations, tila mabagal pa ang galaw ng gobyerno dahil ang bilang na yan niwala pa raw sa kalahati ng kabuang bilang ng mga informal settler families na nasa mahigit 100,000 dito lang sa Metro Manila. I-audit po ang pera ng National Housing Authority para makita talaga kung sino-sinong informal settlers ang kanilang natulungan at kung saan-saan nila nadalang mga relocation site. Pagtitiyak naman ng NHA, maayos na nagagamit ang pera ng ahensya. Maaabot naman ito ang target na 104,000 na pamilyang mabibigyan ng pabahay sa pagtatapos ng termino ni Pangulong Noynoy Aquino. Ako, si Ruth Cabal, ang inyong saksi.